Batay sa totoong mga pangyayari. Ang pelikula ay nagbubukas sa Montevideo, Uruguay. Noong Oktubre 1972. Ang Old Christians Club rugby team ay nakikibahagi sa isang matinding laban-laban sa kanilang mga karibal. Ang isa sa mga nakababatang manlalaro si Roberto ay humawak ng rugby ball at tumakbo ng may determinasyon, hindi pinapansin ang mga panawagan ng kapitan at mga senior na manlalaro na ipasa ito. Nagreresulta ito sa pagharap sa kanya ng kalabang koponan at sila ay natatalo sa laban. Kahit na ang Old Christian Club ay dumaranas ng matinding pagkatalo, ang mood sa locker room ay nananatiling masigla. Ang mga manlalaro ay sabik na umaasa sa paparating na laban sa Chile na tinitingnan ng paglalakbay sa ibang bansa bilang isang kapana-panabik na pakikipagsapalaran. Sa susunod na eksena, ang eroplano ay umalis mula sa Uruguay nang walang isyu na may lulan ng 45 na pasahero kabilang ang 5 tripulante, 19 na manlalaro mula sa Old Christians Club rugby team at ang natitira ay pamilya at mga kaibigan. Kabilang sa mga pasahero ay sina Numa, Roberto, Nando, Gustavo, Daniel Fernández Strauch, Diego Storm, Enrique Platero, Adolfo, Faito, Strauch at Eduardo Strauch. Ang tagapagsalaysay ng pelikula si Numa ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng batas at sama-sama sa paglalakbay kasama ang kanyang mga kaibigan. Nalaman din namin na ang tatlong Strauch guys, sina Daniel, Faito at Eduardo, ay magpinsan. Maayos ang takbo ng lahat hanggang sa kalagitnaan ng paglalakbay. Ang mga pasahero ay kumukuha ng litrato sa isa't isa at ang pangkalahatang kapaligiran ay masaya, lalo na sa mga kabataan. Gayunpaman, biglang umikot ang panahon habang papalapit ang eroplano sa saklaw ng Andes Mountain. Ipinaliwanag ng isa sa mga manlalaro na ang mainit na hangin ng Argentina ay bumangga sa malamig na hangin ng bundok na lumilikha ng epekto ng pagsipsip at sa gayon ay bahagyang turbulence. Ang landas ng paglipad ay nangangailangan ng diversion upang maiwasan ang matataas na bundok na naglalayong maglakbay sa isang medyo bukas na daanan sa pagitan ng dalawang taluktok. Gayunpaman, ito ay kung saan ang mga bagay ay labis na nagkakamali. Ginagawa ng mga piloto ang lahat ng kanilang makakaya upang itulak ang eroplano sa mabagyong hangin habang ang lahat ay kumakapit ng mahigpit at pinapanood ang kanilang mga gamit na bumagsak sa koridor. Ngunit sa susunod na segundo, ang eroplano ay nawala sa kontrol at bumagsak sa Andes na hati sa kalahati. Ang isang manlalaro ay natangay gamit ang seksyon ng buntot habang ang harap ay patuloy na dumudulas hanggang sa bumagsak ito sa nyebe. Ang resulta ay nagiging sanhi ng marahas na pagbangga ng mga upuan na nagreresulta sa maraming pagkamatay. Kasunod ng kakilakilabot na insidente, ang mga nakaligtas ay napawi ang kanilang pagkagulat at umalis sa kanilang mga upuan upang tulungan ang mga nakulong na pasahero. Ang dugo ay nasa lahat ng dako at 2 medikal na estudyante ang nagsisikap na tulungan ng isang lalaking may bali sa mga paa. Sinusubukang pakalmayan siya. Habang 12 pasahero ang namatay sa epekto, ang mga nakaligtas ay nahaharap sa mahaba at mahirap na paghihintay para sa pagliligtas. Ang pag-crash ng eroplano ay kalunos-lunos na pumatay sa piloto sa loob ng ilang minuto at sa lahat ng kagamitan na nasira, ang mga nakaligtas ay ganap na naputol mula sa labas ng mundo. Tinatangka ng ilang lalaki na gamitin ang radyo ng piloto, ngunit kulang sa kuryente ang makina. Sa unang gabi, bumaba ng husto ang temperatura at umabot sa -30 degrees Celsius. Karamihan sa mga mag-aaral ay nanirahan sa mainit na klima sa buong buhay nila at hindi pa nakakakita ng nyebe. Niwala silang anumang maayos na damit para iligtas ang kanilang sarili mula sa hypothermia. Dahil dito, napipilitan silang yakapin ang mga bangkay ng namatay. Kapag sumikat ang araw, inilalagay nila ang mga bangkay sa labas sa nyebe upang bigyan ng puwang ang kanilang mga sarili. Kapag naayos na nila ang lahat, mayroon silang maliit na merienda na pinamamahalaan nilang ipunin mula sa mga buo na malita. Pinaplano na nilang aerosayo ng pagkain para tumagal ito hanggat maaari. Pansamantala, ang pagkawala ng Uruguayan Air Force Flight 571 ay naging balita na nagudyok sa mga awtoridad na simulan ng paghahanap para dito. Ang mga nakaligtas ay paminsan-minsan ay nakakarinig ng mga eroplano na lumilipad sa itaas, ngunit ang lokasyon ng crash site ay ginagawang imposibleng makita mula sa itaas. Halos natatakpan ng makapal na nyebe ang lahat ng bagay sa lupa at ang mahirap na anggulo ng lugar ng pag-crash ay nagsisiguro na hindi makikita ng mga rescue plane ang mga wreckage o ang mga nakaligtas. Determinado na humingi ng tulong ang mga nakaligtas ay nangongolekta ng mga labi at lumikha ng isang cross sign sa lupa.
Sa ikatlong araw pagkatapos ng pagbagsak sa wakas ay nagising si Nando na nawalan ng Ang malay. kanyang katawan ay nasa kakilakilabot na kondisyon ngunit siya ay kinakaladkad pa rin ang kanyang sarili sa lupa upang makasama ang kanyang kapatid na babae na nasa mahinang kalusugan. Nang tanungin ni Nando ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang ina at ubili nilang sinabi sa kanya na siya ay namatay. Ang balitang ito ay nagwawasak sa kanya ngunit wala siyang lakas para umiyak ng maayos. Samantala ang iba pang mga kaibigan ay gumagawa ng cross sign nang marinig nila ang isa pang eroplanong dumaan. Sinusubukan nilang ipakita ang sikat ng araw gamit ang isang salamin at patuloy na sumisigaw para sa atensyon. May nakapansin sa pag-alog ng mga pakpak ng eroplano na maaaring senyales na nakita sila. Kinabukasan narinig nila ang isa pang eroplano ngunit ito ay malayo na nagpapahiwatig na ang paghahanap ay nangyayari sa ibang lugar. Sa kanilang pagsisikap na manatiling buhay sinubukan ni Numa at ng tatlong iba pang kaibigan na hanapin ang buntot ng eroplano sa kabilang bahagi ng bundok. Naniniwala sila na mayroong ilang mga baterya na maaaring makatulong sa kanila na makabuo ng kuryente. Ang grupo ay gumagawa ng mga salaming decolor gamit ang mga sirang salamin at katad mula sa mga upuan ng eroplano at nagtakda sa kanilang ekspedisyon. Ngunit nang makarating sila sa kalagitnaan ng bundok napansin nilang hindi na makikita sa malayo ang bumagsak nilang eroplano dahil sa kumikinang na nyebe. Dahil dito napagtanto nila na imposibleng makita sila ng mga rescue plane mula sa itaas. Kaya naman bumalik si Numa at ang koponan sa na-crash na site na may kaunting pag-asa. Sa pagdaan ng mga araw unti-unting nauubusan ng pagkain ng grupo. Nang walang mga hayop o halaman sa paligid sinubukan nilang kumain ng lumot mula sa isang bato ngunit ito ay nakakatakot. Desperado sinabi ni Nando na handa siyang kainin ang mga bangkay kung kinakailangan na nagdulot ng pagtatalo sa mga miyembro ng grupo. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang magandang ideya dahil ang kanilang sariling balat ay nagsimulang matuklap at ang kanilang ihi ay naging itim dahil sa mga impeksyon at malnutrisyon. Ngunit ang iba ay naniniwala na ang cannibalism ay isang kasalanan at hindi nila dapat isipin na pumunta sa landas na iyon. Sa huli ang desisyon na maghanap ng iba pang paraan ng pagkain upang mapanatili ang kanilang sarili na buhay. Nakalulungkot sa ikawalong araw na matay ang kapatid ni Nando dahil sa gutom at sa kanyang mga pinsala. Ito ay nagiiwan sa kanya ng lubos na pagkawasak dahil ngayon ay nawala ang kanyang ina at kapatid na babae. Sa pagdaan ng mga araw ang mga nakaligtas ay tinatamaan ng mga bagyo ng nyebe na naging dahilan upang humanap sila ng kanlungan sa loob ng mga labi ng eroplano. Sa ika-11 ng araw lalo silang nadala ng gutom. Dahil dito sa huli ay bumigay sila sa kanilang desperasyon at nagpasya na kumain ng laman ng tao. Ang mga magpipinsang stroke ay nagkukusa na pangasiwaan ng sitwasyon ng may paggalang hanggat maaari. Pinuto nila ang karne mula sa mga katawan habang inilihim ang pagkakakilanlan. Pinatuyo din nila ang ilang karne sa ilalim ng araw para mas nakakain ng mga ito. Isang araw, natuklasan ng grupo ang isang bagong malita at nakakita ng radyo sa loob nito. Nagagawa nilang iyon ito umaasang makarinig ng balita ng isang rescue operation. Gayunpaman naputol ang kanilang pag-asa nang matuklasan nilang ang lahat ng mga misyon sa paghahanap ay nakansela. Sa susunod na eksena nagpasya si Numa at dalawang iba pa na hanapin muli ang buntot ng eroplano. Nang sa wakas ay makarating sila sa kabilang lugar ng pag-crash natuklasan nila ang walang buhay na mga katawan ng marami sa kanilang mga kaibigan. Sa kanilang paglalakbay pabalik nahihirapan silang kumilos ng mabilis habang ang nagyayelong hangin ay nahihirapang huminga. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsubok kahit papaano ay hinahayaan nila ang mabangis na bagyo at nagtagumpay silang makalabas ng buhay. Sa araw na 17 ang grupo ay nahaharap sa isang bagyo sa loob ng 5 araw. Pinipilit silang maghanap ng kanlungan sa loob ng eroplano kung saan ginugugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa pagbabahagi ng mga kwento upang mapalakas ang moral. Biglang isang avalanche ang nangyari at ibinaon ng eroplano sa ilalim ng lupa. Agad na kumilos ang mga nakaligtas at nagsimulang maghukay sa nyebe upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Gumagamit pa sila ng sarili nilang ihi para mas mabilis na matuno ang nyebe. Pagkatapos ng maraming pagsisikap nagawa nilang iligtas ang ilang kaibigan ngunit nakalulungkot 13 pa ang nawala. Sa ika-18 araw inilipat ng grupo ang mga bangkay na nakatambak sa loob ng eroplano. Kinukonsumo pa rin nila ang kanilang mga namatay na kaibigan dahil ang lahat ng iba pang mapagkukunan ng pagkain ay naubusan na sa puntong ito.
Ang nag-iisang hindi gumamit ng kanibalismo ay si Numa, ngunit siya ay nagsisimula ng humina. Sa araw na 21 ang natitirang grupo sa wakas ay lumabas mula sa nyebe at sinusubukan ang kanilang makakaya upang mahukay ang eroplano. Sa kalaunan pinalaya nila ang eroplano at tinutulungan ang lahat ng iba pang nakaligtas. Pagkatapos ay isinasaalang-alang nila ang pagpapadala ng ilang lalaki sa paghahanap, ngunit napagtanto nilang hindi sila makakaligtas sa nagyayelong gabi sa labas. Sa makatuwid sumasang-ayon silang maghintay para sa tag-araw. Sa araw na 34 ang nyebe sa wakas ay nagsisimulang matuno. Ngunit nang magsimulang bumuti ang mga bagay, dalawang lalaking sugatan ang nagkasakit ng husto. Sinisikap ng mga medikal na estudyante na tumulong, ngunit namatay ang isa sa mga lalaking nagngangalang Coco. Ang mga nakaligtas ay nakahanap ng sulat mula sa kanya at panatilihin itong ligtas. Sa liham isinulat ni Coco ang kanyang malagim na karanasan at ang kagandahan ng lugar sa gabi. Sa ika-36 na araw, 4 na lalaki sina Roberto, Nando, Tintin at Numa ang naglakbay patungo sa silangan mula sa lugar ng pag-crash. Umaasa silang malagpasan ang mga bulubundukin ng Andes at sa huli ay makarating sa Chile. Gayunpaman napilitan si Numa na iwanan ng paglalakbay at bumalik sa eroplano dahil sa matinding impeksyon sa kanyang paa. Nagpatuloy ang tatlong natitirang lalaki at kalaunan ay nahanap nila ang sirang buntot ng eroplano. Kinukuha nila ang mga supply mula dito at bumalik sa kanilang mga kaibigan. Sa mga sumunod na araw sinubukan ng grupo na gumamit ng mga nasalvaged na bahagi upang makabuo ng kuryente at makipag-ugnayan sa sibilisasyon. Tinitiis din nila ang mas malupit na mga snowstorm at hindi mapagpatawad na panahon. Sa ika-29 ng ika-17 ng Nobyembre lamang sa kanila ang nakaligtas. Kinuna ni Tintin ang kanilang mga larawan sa tulong ng isang kamera na nakita niya sa isa sa mga maleta. Sa kasamaang palad sa ika-60 araw pumanaw si Numa dahil sa matinding malnutrisyon dahil hindi siya nakakain ng anumang tamang pagkain. Ang natitirang grupo pagkatapos ay nagpasya na magsimula sa isa pang paglalakbay patungo sa silangan dahil ito ang kanilang tanging pagkakataon na mabuhay ngayon. Sa oras na ito ang lagay ng panahon ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago. Kung saan ang taglamig ay kumukupas at ang araw ay lumalakas sa bawat araw. Ginagawa nitong posible para sa Roberto, Nando at Tintin na maglakbay sa kanilang paglalakbay. Nakaharap pa rin ang tatlo sa malalakas na hangin at nyebe sa daan. Ngunit buong tapang silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang araw sa kalaunan ay narating nila ang pinakamataas na bahagi ng bulubundukin kung saan nakita nila ang isang bukas na lambak sa ibaba. Napagtanto ng tatlo na ang Chile ay lampas na sa saklaw. At tiyak na makakahanap sila ng tulong doon. Ngunit dahil wala na silang sapat na pagkain para sa kanilang lahat, nagboluntaryo si Tintin na bumalik sa crash site. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni na Roberto at Nando ang paglalakbay at sa daan ay nahaharap sila sa maraming paghihirap. Pero pinaalalahanan ng dalawa na sila na lang ang pag-asa ng kanilang mga kaibigan kaya dapat silang magpatuloy. Matapos ang ilang araw na nakakapagod na paglalakad. Sa wakas ay narating nila ang isang ilog na may maiinom na tubig. Nakikita rin nila ang isang butiki na nagpapahiwatig na ang lugar ay matitirahan ng mga organismo. Then all of a sudden nasaksihan nila ang ibang tao na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Ang duo ay galit na sumisigaw para humingi ng tulong. Ngunit ang lalaki ay walang marinig na anuman dahil siya ay nasa kabilang panig ng isang ilog. Sa makatuwid naghagis siya ng papel at panulat na ginagamit ng mga lalaki upang agad na makilala ang kanilang sarili at ipaliwanag ang kanilang malungkot na sitwasyon. Nang matanggap ng lalaki ang papel, nagulat siya at agad na sumugod sa nayon para humingi ng tulong. Ipinaalam niya sa mga awtoridad ng Chile at ang hukbo ay nasangkot sa isang napakalaking rescue operation. Nang maglaon ng parehong taga-nayon ay bumalik sa ilog at sinamahan ng mga nagugutom na batang lalaki pabalik sa nayon. Pagkatapos ay inalok niya sila ng pagkain at tuwang-tuwa silang nagsimulang kumain. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng tamang pagkain sa mahabang panahon. Di nagtagal pinalibutan ng ilang pulis at media reporter ang mga lalaki dahil sabik silang makuha ang kanilang mahimalang kwento ng kaligtasan. Mabilis na kumalat ang balita sa pamamagitan ng mga channel sa radyo na umaabot sa mga tainga ng natitirang mga nakaligtas na napadpad pa rin sa lugar ng pag-crash. Ito ay pumupuno sa kanila ng pag-asa habang nalaman nila na ang tulong ay parating na. Sa matinding pananabik inihahanda ng mga lalaki ang kanilang sarili upang magmukhang presentable hanggat maaari. Sila ay nagbibihis at nag-aayos ng kanilang buhok dahil alam nilang ang kanilang mga mukha ay malapit ng magpaganda sa mga headline ng pahayagan sa buong mundo. Sa kalaunan lumilitaw ang mga rescue helicopter sa abot tanaw na nagudyok sa karamihan ng mga lalaki na lumuha.
Pagkatapos ay isa-isa silang pumasok sa chopper at tumungo sa pinakamalapit na lungsod. Sa kanilang pagdating, ang mga nakaligtas ay malugod na tinanggap ng kanilang mga magulang na sabik na naghihintay sa kanila. Pagkaraan sila ay dinala sa ospital para sa masusing pagsusuring medikal. Libo-libong tao ang nagtipon sa labas dahil gusto nilang masilip ang mga bayani. Sa kabuuan 16 na lalaki ang nakaligtas sa kakilakilabot na pag-crash ang nakamamatay na avalanche ang gutom at ang 72 araw na napakasakit na paghihintay sa snow. Lahat sila ay nasuri na may malnutrisyon at iba pang mga kakulangan ngunit wala na sila sa panganib. Sa gabing iyon ang mga nakaligtas ay binibigyan ng mga individual na silid upang manatili gayunpaman nagtitipon sila sa parehong silid upang pagnilayan ang napakasakit na pakikitungo na kanilang tiniis.